Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Morning po. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. 2 linggo na lamang ay magtatapos na ang ating pong liturgical calendar ng simbahan. Ito ay magtatapos next week sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Mga kapatid, sa mabuting balitang ating napakinggan, ito po'y dadalhin tayo sa pagninilay na at hayaan po ninyo na simulan ko po ito sa alam na alam po ninyong religious praise, no? At automatic sasagot kayo. Alam na alam nyo po ito, no? God is good all the time. Palakpakan naman po natin ang Diyos na napakabuti. Napakabuti ng Diyos. Bakit? Kasi kahit gaano tayo nagkamali at nagkasala, hindi siya napagod nang magbigay ng mga pagpapala at mga biyayang kinakailangan natin sa araw-araw. Amen? Kahit na mas pinipili natin ang mga makamundong bagay, kahit hindi tayo tapat sa Panginoon, ang Diyos ay tapat sa atin at binibigyan pa rin tayo ng pagpapalang kinakailangan natin sa araw-araw. Lahat tayo mayroong tinanggap. Amen. Meron po ba ditong walang tinanggap? Taas ang kamay. Wala naman, di ba? Lahat tayo may biyaya at pagpapalang tinatanggap araw-araw. Lahat tayo nakakakain. Lahat tayo nakakainom. Lahat tayo nakakahinga. Lahat tayo nakasusurvive sa araw-araw. Lahat tayo pinagpapala. Pero siguro, hindi pa rin may iwasan ng mga ilan sa atin. Bakit ganon, Father? Hindi pantay-pantay. Sa mabuting balitang ating napakinggan, hindi rin pantay-pantay. May 5,000, may 2,000, at may 1,000. Minsan, mag-iisip tayo, Father, bakit ganon? May mahirap, may mayaman. Father, bakit ganon? Merong taong mas malaki yung tinatanggap, meron namang kakaunti lang ang tinatanggap. Meron pong marami ang tinatanggap, merong maliit lang ang tinatanggap. Pero mga minamahal ko mga kapatid, tandaan niyo palagi, ang lahat pa rin ay mayroong tinatanggap. Malaki man yan o maliit, ang lahat ay mayroon pong tinatanggap. At mag-isip-isip tayo kung bakit nga ba maliit ang ating tinanggap. Kakaunti lang ang ating tinatanggap. Una, kasi baka mamaya mayroon tayong pagkukulang. Nagkaroon tayo ng pagpapabaya sa mga biyaya at pagpapalang ating tinatanggap. Dati ka na sigurong nakatanggap ng malaki, tapos anong ginawa mo dun? Kaya nga, may mga mayayaman, naghirap. Bakit? Kasi baka mamaya may kapabayaan. Baka mamaya hindi nagsumikap. Baka mamaya hindi nagpursigi. At anong ginamit? Paanong ginamit? Yung mga pagpapalat biyayang tinanggap. Baka mamaya ginagastos sa mga walang kabuluhang bagay. Baka mamaya pinanggagastos sa mga luho. Tandaan ninyo ha, magkaiba ang gusto at ang kailangan, ang wants at ang needs. Gusto mo ng magandang damit, pero ang kailangan mo ay pagkain. Magkaiba po yun. Baka mamaya nauubos natin yung mga pera natin, yung kung anong biyaya na meron tayo sa mga walang kabuluhang bagay. Nilulustay natin yung pera natin sa bisyo, sugal, inom, droga, sigarilyo. Tapos,
nagugutom yung pamilya mo. Mga minamahal ko mga kapatid, alagaan, pagyamanin, at magsumikap anuman ang tinanggap mo sa buhay mo. Kasi baka mamaya, kung bakit ang isang mayaman ay naghihirap, baka mamaya, kababayaan natin yon. Kung ang isang tao ay pinanganak na mahirap, wala siyang kasalanan doon. Pero kapag ang isang mahirap ay namatay pa ring mahirap, mag-isip-isip. Kasi baka mamaya, siya na yung talagang may kasalanan doon. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, kung bakit minsan maliit at kakaunti lang ang ating tinatanggap, baka naman kasi nakatanggap ka na dati ng malaki. Tandaan ninyo, hindi naman araw-araw Pasko. Hindi naman araw-araw may Christmas bonus ka. Hindi naman araw-araw malaki ang tatanggapin mong biyaya. Minsan malaki, minsan maliit, minsan marami. Darating din yung oras, nakakaunti lang ang mga biyayang tinatanggap natin. Ang mahalaga, mga minamahal kong mga kapatid, paano mong inaalagaan? Kapag biniyayaan ka ng malaki, paano mong gagastusin ito? Minsan, di ba, merong tinatawag tayong one day millionaire. May isang tao tumanggap ng malaki. Dumating yung oras, maliit lang yung kanyang tinanggap. Anong nangyari? Kawawa siya. May isang tao nanalo sa loto. Anong ginawa doon sa pinanalunan? Baka mamaya, kung saan-saan ginastos. At dumating yung oras, siya yung kawawa. Siya yung mahirap. Kaya mga kapatid, hindi araw-araw mabiyaya. Hindi araw-araw marami at malaki. Ang mahalaga, mga minamahal ko mga kapatid, kapag tumanggap ka na ng malaki, talagang darating yung oras na maliit yung matatanggap mo. Ang mahalaga, inaalagaan mo yung mga biyayang tinatanggap mo. At pangatlo, bakit minsan maliit at kakaunti lang ang ating tinatanggap? Maging masaya ka, matuwa ka, bakit? Kasi nagtitiwala sa iyo ang Diyos. At naniniwala ang Diyos sa kakayanan mo na kahit gaano pa kaliit yung biyayang matanggap mo, darating din yung panahon na sa kakaparsigi mo, sa pagiging masipag mo, mapapalago mo ito at mapapaunlad mo ito. Amen? Lahat ba ng mayaman ay nagsimula sa pagiging mayaman? Hindi. Yung iba sa mga umasenso, nagsimula sa wala. Yung iba sa mga nakaangat, nagsimula sa dapang-dapa. Pero dahil sila'y nagsumikap at sa mga maliliit na tinatanggap nilang biyaya at pagpapala, pinagyabong, pinaunlad, at ngayon umasenso at umangat. Kaya mga kapatid, hindi mahalaga kung maliit man o malaki, ang natatanggap mo sa araw-araw na pagpapala at biyayang tinatanggap natin. Ang mas mahalagang tanong, anong ginagawa mo? Paano mo pinapaunlad yung mga pagpapala at biyayang tinatanggap mo sa araw-araw? Lahat tayo, pagkatapos nating mabuhay sa mundong ito, ipagsusulit natin ito sa Diyos. Hindi lang tatanungin ng Diyos, ano bang ginawa mo? Ano bang mga kasalanan mo? Ano bang mga mabubuti mong ginawa? Tatanungin din ng Diyos, katiwa-tiwala ka ba? Mapagkakatiwalaan ka ba? Ano bang ginawa mo sa mga biyayang binigay ko sa iyo? Kaya sana mga minamahal ko mga kapatid, yung mga biyayang ito, gamitin natin sa kabutihan. Halimbawa, yung mga talento na meron ka, biyaya yan mula sa Diyos. Yung talino na meron ka, baka mamaya ginagamit mo yung talino mo para makapanglamang at makapangduga ng iba, makapangdaya ng iba. Yung boses mo,
Paano mo ginagamit yung boses mo? Huwag puro bidyoke. Gamitin mo yan sa paglilingkod sa simbahan. Maging choir ka. Nahasa na, no, yung boses mo, nakapaglingkod ka ba sa Diyos? Meron ka bang talento sa pagsasalita? Baka meron. No, paano mong ginagamit? Baka mamaya, gamitin mo sa pang-chismis. Magaling magsalita magaling magpangalat, no? Ng salita. Baka sa pang-chismis mo ginagamit. Sumali ka sa LECOM, lector and commentator. Nakahasa mo, no? Yung pagsasalita mo, kung paano kang mag-deliver ng speech. Gayun din, nakapaglilingkod ka sa simbahan. Ganon din po yung ginawa ko. Dati ako'y bulol-bulol, ay ngayon din naman bulol-bulol pa rin. No? Pero nag-improve na ng kaunti. At pangalawa, hindi mo ako mapagsasalita sa harap ng maraming tao. At ngayon, may lakas na ng loob, kapal na mukha, na makapagsalita, no? Sa harap ng maraming tao. Nade-develop Kaya sana sumali po kayo, no? Sa pagiging lector at commentator. Magaling ka bang sumayaw at umarte? No? Hindi po nag-iinarte, ha? Sumali ka sa PCY. Diba? Sister AC, ayan po yung presidente. Kasi mga kapatid, meron silang mga ginagawa. Natunghayan natin ng Living Rosary. Sila yung naghandog ng interpretative, no? Religious song. Sa darating po na Pasko, maghahandog sila sa atin. Kinakabahan na sila, no? Ng panuluyan. Nakakasa, no? Kung ano yung talento na meron tayo at the same time, nakapaglilingkod tayo sa Diyos. Ngayon ang tanong, paano mo ginagamit yung talento na meron ka? Yung yaman, yung pera, na biyaya ng bigay sa iyo ng Diyos. Paano mong ginagamit? Baka katulad ng sinabi ko kanina, ginagamit natin ito sa mga walang kabulahang bagay, sa mga makamundong bagay, sa mga bisyo sa mundong ito. Tandaan niyo mga kapatid, kaya ka binibigyan, kaya ka binibiyayaan. Bakit? Para ba sa iyo lang yan? Para ba maging sakim ka? Hindi. Kaya ka binibigyan ng Diyos, ay binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na maging mabuti. At paano ka magiging mabuti sa mga bigay at biyaya sa iyo ng Diyos? Matuto kang magbahagi. Kung paano kang binibiyayaan ng Diyos, maging biyaya ka rin sa mga taong nangangailangan. Amen? Hindi wag maging sakim. Wag mong sarilinin. Hindi yan sa'yo. Kaya ka binigyan para magbigay ka din sa iba. At tandaan mo, baka mamaya, kakaipon mo. Kulang pa yan sa pampagamot mo. At kakaipon mo, dumating yung oras, hindi mo alam kung kailan tayo mamamatay. Paano na yung kayamanan na inipon mo? Madadala mo ba yan sa langit? Hindi. Kaya mga kapatid, ang pag-ipunan mo, wag ang kayamanan ng mundo. Ang pag-ipunan mo ay ang kayamanan sa langit. Paano? Maging mabuti. Ngayon ang tanong, sunod-sunod ito, no? Paano tayo makakapasok ng langit? Last 2 weeks, anong sabi natin? Maging mapagkumbaba. Last week, anong sinabi natin? Paano tayo makapapasok ng langit? Walang bobo. Lahat tayo marunong. At gamitin natin yung karunungan natin sa paggawa ng mabuti dahil alam natin kapag marunong, alam kung kailan na gagawin ang kabutihan at kung paano ito gagawin. Ngayon, paano tayo makakapunta ng langit? Katiwa-tiwala ka ba? Mapagkakatiwalaan ka ba? Ipagsusulit natin ang mga biyaya at pagpapalang binibigay sa atin ng Diyos. Sa bandang huli, paano mo ginagamit ang mga pagpapalang ito? Sana gamitin natin sa kabutihan. Nang sa gayon tayo'y nakakaipon
ng kayamanan sa langit.